kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Kung ikaw ay isa sa mga batang 90s, paniguradong kilala mo ang taong ito dahil isa siya sa mga di-kalibring mamamahayag. Kasabayan niya noon sina Noli de Castro, Mel Tiangco at marami pang iba. Sumikat ang kanilang tambalan noon ni Mel Tiangco sa partners Mel and Jay. Siya si Jose Yumang Sonza o mas kilala sa tawag na Jay Sonza. Ipinanganak noong September 20, 1955 at naging matagumpay na newscaster at host ng talk show noong dekada 90, year 2000, nang mapanalunan nila ang Best Celebrity Talk Show Host Award ni Mel Tiangco para sa programa nilang partners Mel and Jay. Ipinagkaloob sa kanilang award ng PMPC Star Awards for Television. Kilala si Jay Sonza sa mundo ng media dahil marami itong mga istasyon na pinagserbisyuhan noon, kagaya ng ABS-CBN, GMA, DZMB, DZMM, UNTV at marami pang iba. 2004 nang tumakbo ito sa pagkasenador sa ilalim ng Partidong Aksyon Demokratiko pero natalo ito. 2010 nang tumakbo naman ito sa pagka-vice presidente sa ilalim ng kilusang Bagong Lipunan pero natalo na naman ulit. Kilalang taga-suporta ito ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung kaya't hindi maiwasang magkaroon ng lamat ang relasyon ni Jay Sonza sa iba pang mga supporters ng ibang partido, kagaya ng supporter ni dating Vice Presidente Leni Robredo na si Ogie Diaz. Ayon kay Ogie, matindi ang kanyang mga narinig na mga pasaring mula kay Jay Sonza noong kasagsagan ng pangangampanya. July 18, 2023, lilipad sana papuntang Hong Kong ang di-kalibring broadcaster na si Jay Sonza pero pagdating sa NAIA ay hinarang ito ng taga Bureau of Immigration sa Airport Terminal 3 nang masilip nila ang mga kasong nakasampa laban sa broadcaster. Isa sa mga kasong ito ay ang estafa. Sa araw din yun ay napag-alaman din na meron pala itong active warrant para sa kasong large scale of illegal recruitment, kung saan ito ang mas mabigat dahil sa hindi ito pwedeng piyansahan. Kaagad na dinetain sa Bureau of Immigration si Sonza at kalaunan ay itinurn over ito sa NBI. August 3, 2023, mula detention facility ng NBI ay dinala na si Jay Sonza sa Quezon City Jail alinsunod sa commitment order ng Quezon City RTC. Samantala, kung matatandaan noong September of 2020 ay naharap din sa isang cybercrime complaint itong si Jay Sonza dahil sa umanong mapanirang puring isinulat nito sa isang news item nang gagalaiting naghain ng reklamo sa NBI ang artistang si Julia Barreto. Nang makarating sa kanya ang isinulat umano ni Jay Sonza na siya raw ay nagdadalang tao at ang ama raw nito ay ang kanyang nobyong si Visayan Tisoy Gerald Anderson. Dagdag pa ng isinulat ni Sonza na nabuo raw ito noong kasagsagan ng lockdown. Kaagad naman daw binura ni Sonza ang kanyang nasulat pero nakarating na ito sa radar ni Julia Barreto, kung kaya't naghain ito ng reklamo sa NBI dahil sa hindi lang daw siya ang napektuhan sa kasinungalingang isinulat ng batikang broadcaster, kundi pati na rin daw ang pamilya niya ay napektuhan sa kasinungalingang ikinalat noon. Mapa hanggang ngayon ay wala pang statement na inisyu si Jay Sonza kaugnay sa kanyang pagkahuli at pagka-detain sa Quezon City Jail. Base sa batas, ang sinumang mapapatunayang nagkasala sa kasong illegal recruitment ay maaaring makulong ng hindi bababa sa 12 taon at hindi sosobra sa 20 taon at multang hindi bababa sa 1 milyong piso at hindi naman sosobra sa 2 milyong piso. Sa edad ni Jay Sonza na 68 na sa darating na September 20 ay sanay na sa bahay na ito at nagpapahinga. Pero dahil sa kasong kinasasangkutan nito ay malamang sa malamang na magbi-birthday ito sa kulungan sa darating na September 20. Hindi natin alam kung ano ang tunay na rason sa likod ng mga kasong kinakaharap ngayon ng batikang broadcaster. Nakakalungkot isipin na ang dating taong hinahangaan ng halos lahat, lalo na ng mga gustong makapasok sa media, ay nakikita na lang ngayon na nakasuot ng damit pang preso. Ikaw, humanga ka rin ba noon kay Jay Sonza?
gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.